Dismayado ang ilang netizens sa tila ginagawang pagpaparinig ngayon ng ama ni Carlos Yulo na si Andrew Yulo sa social media nito. Ayon sa ilan, tila nasusulsulan na umano si Daddy Andrew ng asawa nitong si Angelica Yulo tungkol sa pagpaparinig nito sa social media sa anak nilang si Carlos na hanggang ngayon ay hindi pa din nila nakakasama mula nang makauwi ito ng bansa matapos manalo ng 2 gold medal sa Paris Olympic. Sa social media ni Daddy Yulo, kapansin-pansin ang mga shared post nito na tila iniuugnay sa ginagawang pangtetedma sa kanila ni Carlos. Katulad na lamang ng pagbabahagi ni Daddy Yulo ng article na kung saan tungkol sa bronze medalist na si Nesty. Base kasi sa article ng interview si Nesty ay tinanong ito kung saan niya nilalagay ang pera na kanyang nakukuha mula sa mga panalo niya. Ayon kay Nesty, binabahagi niya umano ito sa kanyang pamilya. Ang bahay naman daw na kanyang nakuha ay binigay niya sa kanyang kapatid. Para kasi kay Nesty, pamilya daw muna ang uunahin niya bago ang kanyang sarili. Tila humanga naman dito si Daddy Yulo kaya naman binahagi niya ito sa kanyang social media na may simpleng caption na idol. Ngunit umalma dito ang mga netizens dahil tila parinig daw ito ni Daddy Yulo kay Carlos. Dagdag pa ng ilan, malaki umano ang pagkakaiba ng kinalakihang pamilya ni Nesty sa kinalakihang pamilya ni Carlos. Si Nesty umano ay suportado ng pamilya manalo man o matalo, samantalang si Carlos umano ay lantaran ang pagtatakwil nila, lalong-lalo na umano ng mismong ina ni Carlos na si Mami Angelica. Kaya naman naging hati ang reaksyon ng publiko sa mga shared post ni Daddy Yulo. May nabahagi pa si Daddy Yulo tungkol sa pagmamahal umano ng isang ama na kung saan nakasaad dito na hindi umano mararamdaman ng anak ang pagmamahal ng ama hanggang hindi mo nararanasan na magkaroon ng sariling anak at maging ama. Kung ang pamilya Yulo ay hindi pa nakakasama si Carlos Yulo magmula nang bumalik ito ng bansa, todo flex naman ng ama ng girlfriend ni Carlos sa medalyang nakuha ni Carlos Yulo. Hindi nakakatulong ang ganyang paraan. Nakikita din ng anak mo ang mga post mo. Halatang nagpaparinig naman kayo sa kanya. Sa ganyang paraan, mas lalong lalayo anak nyo sa inyo. May pride din yun, nasasaktan din at nahihiya. Lalo na sa mga taong mas nakakakilala sa inyo. Pagpanay kayo post ng ganyan, halatang patama at parinig na papahiya din yon. Lalo na't iisipin ng mga tao kung gaano siya kasamang anak sa inyo. Bawat post nyo sumasabay mga bashers niya. Mas lalong kumakalat kung gaano siya kasama, kaya mas mabuting manahimik na lang at hayaan yung kusa siyang babalik sa inyo. Panahon na lang makakapagpahilom ng sakit. Babalik pa din naman yon kasi kayo lang naman pamilya niya. Namimiss din niya kayo, sigurado yan. Pero kung ganito mga post nyo hindi talaga yung lalapit sa inyo. Kasi mas lalong kumakalat sa social media paano niya saktan kayo mga pakapamilya niya. It's disappointing to see Kaloy, a gold medalist gymnast who should be a role model for children, but instead neglecting his parents and accusing them of stealing his money under the influence of his new girlfriend. As a public figure, it's important to set a good example by honoring and respecting one's parents. No amount of money can ever equal the care, love, and sacrifices that parents provide throughout a child's life. It's crucial to remember and appreciate the invaluable support and guidance that parents offer, especially during the formative years. Tigilan na ang pagpaparinig, marami ang makikisawsaw at magbibigay ng opinyon. Ang iba ay kampi sa'yo, ang iba ay kampi sa anak mo. At doon, maaaring magkaroon ng misinterpretation or hindi pagkakaunawan sa pagitan ninyo ng anak mo. Kung talagang matino kayong magulang, titigilan nyo na ang mga patama at sa halip. Aayusin ang problema ng pribado at hindi sa social media. Anak nyo nga wala, hindi nagpo-post about sa problem nyo except sa TikTok video niya. Pero kayo pati ang lolo, puro patama. Lalo lang lalalim ang sama ng loob ng anak nyo. May isang interview si Carlos na gusto na niya give up nung nasa Japan siya sa sobrang hirap ng training.
language barrier, ibang culture, mag-isa siya. Tapos, kung i-align yung timeline, yun yung nasagsaga ng pagde-disown sa kanya ng nanay niya around 2021 or 2022 ata. Yung nakita ko na combo pa sila nung panganay. Kaya siguro naging desidido siya lumayo to cut ties. Well, nanay niya naman unang nag-admit na blinak niya na si Carlos. Buti na lang nanalo siya ng golds kasi kung hindi, grabing mocking and aabutin niya. At kawawa si Chloe lalo, mapagbintangang distraction ngayon. Gold digger ang atake nila Naghihingi na sila lalo sa Facebook, ramdam na nila yung pera na hawak ni Yulo, nagsisink it na sa mga utak nila na kailangan maka 1 milyon lang sila kay Kaloy. Parang pinagkakaisahan na ng pamilya nila si Carlos. Mukhang naghihintay pa din sa balato sa mga panalo ni Kaloy kaya puro paninig ng inaatupag. So baka kasama naman talaga si tatay sa hiduaan about money and everything. Sadyang di lang nawala support niya kay Kaloy kaya di ganun kasama loob ng anak niya sa kanya. Unlike sa nanay na pinirahan na siya, tinakwil pa at di sinuportahan kumbaga. Di ganun kalala si tatay compared doon sa isa. If ganun man, ang sad para kay Kaloy. Parang choose the lesser evil na lang Matigas na talaga puso ni Kaloy kahit ano na ata parinig, wala na yan sa kanya. Nakakalungkot, mas pinili niyang girlfriend niya kesa sa pamilya na simulat sa pool support sa kanya. May mga anak talagang walang utang na loob at walang respeto kaya pahiyain ang nanay dahil sa pera. Tandaan mo, kahit anong kasalanan ng parents, di natin nila deserve ipahiya publicly or disrespect. Sana kinausap niyo na lang siya privately. Kahit ano pang gawin nila kay Kaloy na pang shades, fact still remains na sila yung nagsimula mag-ingay. Especially yung nanay, tapos wala silang barato ngayon sa millions na incentive ni Kaloy. Sana di na mag-public si Kaloy ulit para di madamay image niya. Okay na siya Never a fan of Kaloy's dad, the mere fact na he enabled the gastadorang nanay, ganun din siya. Mas lantad lang asawa niya. So happy for Kaloy kasi he seems to have real fun time ngayon. Tagal niya nag-train, he deserves everything good he's getting now. Ang sarap kaya tumulong sa pamilya kahit sino naman. Siguro masayang mag-abot kung sagana ka. Pero baka may ginawa talaga silang sobrang sakit sa batang ito o kaya nararamdaman niyang tinitingnan lang siya as tagasalba ng pamilya and nothing else. May pamilya kasi na pera ang tingin sa family member at kapag hindi nakatulong ay automatic masamang tao. Aminin natin, rampat yan sa Pinoy culture. Entitled ang pamilya sa pera mo dahil utang na loob. Medyo nako-confirm ito ng mga pahangin ng pamilya niya sa kanyang social media.